Panginoon, na lagi kang nagpo-provide. Ano man yung mga, ah, ikaw po, Panginoon, siya nag-bless sa amin ng isang napakagandang araw, punong-puno ng bagong pag-asa, punong-puno ng bagong, ah, revelasyon. Ikaw po, Panginoon, ang siya nagpala sa bawat isa sa amin ng bagong unawa. Naway, Panginoon, gabayan mo kami sa aming, pag-aral, pag pagpakinig sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa paggamit mo, tuloy-tuloy na paggamit mo kay Brother Don sa pag, ah, pag-revealing 'no, sa pagbubukas ng mga bagong unawa na angkop para sa aming presenteng panahon. Thank you, Lord, for a beautiful day, blessing us with such a beautiful day. Thank you, Lord, for the health, for the strength, for provision, for all your blessings, Lord, and many more blessings to come. Lord, we thank you, Lord, that you have blessed us so richly always. Lord, thank you, Lord. May you bless all of the brethren who are already here, and also to the brethren who is on their way here. Lord, bless our fellowship to have a wonderful, uh, interactive, and enjoyable fellowship. Uh, we are now celebrating to the realization that we are the tree of life, and we have chosen to partake of the tree of life as we come to an understanding of the knowledge of good and evil through our maturity and understanding and knowing what is good. We now we 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 now we are now not concentrated only in the knowledge of good and evil, but we are into the application of good and evil, disregarding all these, uh, trying to judge, trying to find fault in others. No, we don't see that anymore. We see everyone around us, whatever are their past, whatever are their actions, we can see them clean, holy, pure, because you have washed all of us with your blood, with the blood of the Lamb, and we are continually applying this understanding, applying this uh, growth and development, shaping not only our character but the character of the whole world in this present moment. Thank you, Lord. Uh, Always guide us, especially me, uh, your humble servant, Lord. Guide me, Lord, as I open up uh, the message that you want to share and to broadcast today. Lord, I pray, Lord, whatever are the needs of everyone. Um, I know that there's nothing impossible to you. Lord, we offer you thanksgiving to the successful uh, birth of uh, Sister Lynn Kay and her baby, a healthy baby. Ah, yeah.
Amen. Thank you, Lord, for clarifications on understanding all these misunderstandings, Lord. Uh, order ka lang, order ka lang. Salamat ha. Thank you, Lord. Lord, we pray. Thank you, Lord, for Buhos, for all your provisions, Lord. Uh, we are now not only believing, but we are now in the knowing, Lord. We are now experiencing. We are riding the frequency and vibration of into knowing, into not only accepting, but uh, taking what is rightfully ours for all your uh, manifold blessings and provisions. It is not something that your provision is not just barya-barya, Lord, but your provision is siksik, liglig at umaapaw. Your provision is so much more, Lord. So, Lord, we thank you, Lord, for all your blessings, Lord. Um, we are not only uh, guessing or uh, waiting, but we are now reaching out and taking what those things, those blessings, the good health, joy, peace, love, um, whatever that are our needs. These are not only our desires, but all these things is ours right from the start. So we are now settling into the Father's business and applying it into our reality, our individual, personal relationship and reality, and making it our business. Thank you, Lord. May you guide me, Lord, today as I open up this topic of we are the white throne judgment today. Lord, guide me into reading and understanding the very important things that we need to understand, to clarify, and to own up to who we are today. These are not just written words, not just studies, not just scholastic knowledge, but these are the very life itself. Ito po mismo ang buhay. Hindi po ito isang aral, isang kasulatan, isang paniniwala lamang, kundi ito po ay buhay namin mismo. Sapagkat kung hindi ito, hindi namin kayang i-apply ito sa buhay namin. Wala pong kwenta ang mga anumang sabi-sabi, anumang ah, anumang ilahad o i-share ah, sapagkat kami na po ang puno ng buhay ngayon. Oo, oo. Sige, sige, sige. Yan na, yan na. Pahintay lang kasi may misunderstandings na kasi yung asawa ko kasi ang kausap dyan eh. Na-forward ko na. I-follow up ko na ha.
pasensya na po, pahintay lang. Salamat. Jocelyn, si Jocelyn, Jocelyn Lohongko. Okay, okay, thank you. Pakisabi, tignan sa Viber. Sige, bye-bye. Amen. So Lord, we claim and we thank you. Uh, Sorry, Lord, for the disturbances, but we come to understand, Lord, all things has a reason, has a purpose, and everything that is happening, whatever we are going through, we return it to you with joy, with love, with appreciation, and praise. All this we pray in the mighty name of our Lord and Savior, in Jesus Christ's name, Amen. Amen. Palakama ang Panginoon. Amen. Sorry. Pasensya na. At so, may konting misunderstandings lang pero okay lang. Tuloy lamang tayo. Amen? Okay. So, oo nga 'no, hindi pala ako naka-mic. Hindi pala ako naka-mic. Sorry, sorry. Ay, amen, amen. Okay. So, ito ang importante 'no, ang ganda ng hello, ang ganda ng sharing ni Brother Don sa hello po, happy Valentine's. Ang ganda ng sharing ni Brother Don kila Brother Jerry Allen, 'no. So, kinuha ko 'yun para may apply natin sa present understanding natin. Amen? Medyo pasensya na, pero medyo malalim ang topic ko today. Topic natin today is We Are the White Throne Judgment. Hindi po siya isang event na darating sa future, hindi po siya, merong isang malaking Panginoon na may malaking libro na bubuksan, kapag namatay ka nandoon hahatulan ka. Amen. Naunawaan natin na lahat ng mga pangyayari kailanman ay wala pong kailangan niyo charger? Ito po. 'Di ba, naunawaan natin na ang Panginoon, 'di ba, hindi po 'wag po natin lagyan ng limitasyon ang Panginoon na magbibigay ang Panginoon ng mga bagay, ng mga event, ng mga pangyayari na sa darating pa. May imposible ba sa Panginoon na gawin niya yung lahat ng pangyayari, nangyayari na sa mismong panahon na yon? Dumaan tayo ng dekada-dekadang pagkakristyano, ilang daang taon at palagi tinuturo sa darating na panahon, sa darating na panahon, sa darating na panahon nang maunawaan natin na tayo lang pala ang gumagawa ng limitasyon sa sarili natin. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay bumabatay siya sa ayon sa anong panahon na kinatatakbuhan ng tao. Amen? At hindi kailanman ay hindi po natin matatawaran ang ganda ng paggawa, 'no, ng lahat. At makikita natin na ang mga bagay ng nakaraan hindi mo puwedeng maiangkop sa presenteng panahon. Katulad nung kung paano tayo noon nung bata pa tayo, nursery, tapos elementary, nursery, kinder, elementary, high school, college.
'di ba? Kailanman nung nagtatrabaho ka na, never ka na bumalik doon sa eskuwelahan na mag-aaral pa ako kasi kailangan ko pa ito, eh. Amen? Never. Wala akong kailanman nakilalang tao na nagtatrabaho na, tapos sabihin niya, meron akong nakalimutan sa high school, babalik siya sa eskuwelahan niya para mag-aral ulit. Nagtatrabaho na siya, may asawa na siya, mag-e-enroll siya ulit sa high school. Natapos na siya. Mabuti kung hindi niya natapos. Okay lang, yung mga hindi nakapagtapos, tinapos yung pag-aaral, okay lang yun. Pero sa mga taong dumaan na, nag-graduate na, never kang babalik sa mga bagay na tapos na sa'yo. Graduate ka, eh, kaya nga graduate, eh. Tapos babalik ka. Amen? 'Di ba? So ganoon din po, sa mensahe. Amen? Kasi ang mensahe po, hindi po ito mensahe lamang na pampaganda, papa-feel good, pampaengganyo, ang Panginoon ay pag-ibig, pero ayaw nila sabihin ang Panginoon ang siyang naghatol. Palagi pini-preach ang Panginoon ay mabuti, ang Panginoon ay walang kadiliman sa kanya. Sino nagpadala ng kaaway kay Job? Oh, sabihin mo, hindi kayang mabuhay ang kasamaan sa presensya ng Panginoon. Eh, nabasa mo sa Job, 'di ba ang Panginoon yung mga anghel na pumupunta sa Panginoon, tapos kasama ang si Satanas nandoon, hindi daw siya nasa presensya ng Panginoon, kinausap pa ang Panginoon. Sabihin mo, hindi pwede siya, eh, ano yun? Hindi yung presensya, ano yun? Paano kayo nag-uusap? Long distance? Hindi po. Mature na tayo, naunawaan natin na hindi na po ito isang bagay na pantasya na, may malaking Panginoon sa alapaap o sa kalaban niya, nasa ilalim ng lupa. Tapos kapag meron kang nagagawang masama, "Ay hindi kasi yung diablo kasi tinulungan ako, eh. Ay yung diablo kasi tinulak ako, eh. Ay yung diablo kasi, kung ano-anong, um, matamis na salita niya pinangako sa akin, eh." Yung pala, yung ganoong attitude pala is tumatakas tayo sa accountability natin, sa mga kahinaan natin, sa mga maling desisyon natin, sa mga pagkakataon ng ating misunderstandings, ating immaturity, meron tayong nagawang hindi kaaya-aya, pero palagi natin tuturo sa diablo, sa diablo, sa diablo. Dahil doon, tumatakbo tayo, umiiwas tayo sa accountability, hindi tayo nagmamature. Nagiging mga bardagol tayo, mga baby bardagol. Palagi quote tayo ng quote ng scripture, pero nung kinakausap natin yung tao, grabe mapag-condemn naman sa tao, hindi mo nga man lang siya kilala, eh. "Pastor, kailan ko ginawa yun? Hindi mo ako nako-condemn, kapag nagse-sharing ako, ah." 'Di ba, Sister Jinky? Every time pumupunta ako magse-share, ang bukas namin, lahat ay makasalanan, lahat ay mamatay, kundi dapat tanggapin si Kristo. Hindi pagkakondena yung ano yun, kilala mo ba yung tao na kaya mong kondinahin siya? Eh, porket hindi sila katulad mo na bakit? Eh, yung mga Katoliko Kristiyano rin naman, O ang mga tao na hindi Kristiyano, kung sabihin natin Buddhist o walang paniniwala man, pero hindi mo alam yung buhay nila. Malay mo may kawang-gawa sila o yung buhay nila mas malaki pa nagagawa na kabutihan kaysa sa'yo na preach ka ng preach, hawak ka malaking Bibliya kung saan-saan ka
Satsat ka na satsat, satsat ka na satsat, 'di ba? Kaya nga allergic na allergic yung mga tao sa jeep, sa bus kapag meron ng umakyat na magpe-preach na, 'di ba? Pagod na pagod na ang tao. Dapat ang approach natin ay sino ka ba, 'di ba? Tao ka. Ikaw ay si Kristo na nag-manifest sa katauhan mo. Amen? At lahat po ng mga sharing at anumang mga gusto mong magbahagi ng mga magandang balita, yung gospel, lahat ay may tamang panahon at lahat ay may tamang lugar ng, 'di ba? May tamang mga circumstance. Amen? So, um, ngayon, marami tayong binabasag ng mga lumang paniniwala na lahat ay, ginawa natin at nakita natin na lahat ay ma-apply sa iyong personal na experience. Kasi ang Panginoon ngayon, gusto niya mag-operate sa iyo personal sa buhay mo. Hindi mag-operate sa isang tao, sa relihiyon, sa anumang grupo, sa amang pastor o sino man. Tapos kapag nakinig ka, pag-uwi mo, ganun pa rin ang gawin mo. Di ba? Ganun tayo, ako. Ganun rin ako. Every Sunday, nag-church ako. Noon pa nga, midweek pa nga tayo eh, di ba? Oh, pagkatapos ng fellowship, balik sa trabaho, sa bahay, yun pa rin yung dating gawin na ginagawa. Kahit na dati pa, kapag every time pumupunta si Brother Don dito, nagsi-share siya ng bagong unawa, 'di ba? Pero ang mga ibang mga pastor, kapag hindi pakiramdam nila, hindi angkop sa kanila yung bagong kaunawaan na yan, pagbalik sa church nila, yun pa rin yung lumang kinukuwento. Kasi takot silang kapag nakaunawa ang mga tao, ma ma maunawaan nila ang tunay na ibig sabihin kahulugan ng kalayaan, baka kumalas, baka umalis, mawala ang mga tupa, wala taghirap. Pero gano'n, eh, yung reveal sa atin ng, message ay kailangan magpatotoo ka. Kung ano yung unawa mo, kailangan yun ang ibibigay mo sa tao. Amen? Kailangan ipa-mature mong tao. At ito maganda, 'di ba? Yung sign na pilit mong sinusupil ang bagong unawa kasi takot kang mawala ang mga tupa, sign ng immaturity 'yun. Ngayon, ang sign ng maturity is buksan mo yung topic, yung talagang angkop para sa present moment at maniwala ka at parang meron kang tiwala sa iyong mga tupa, sa iyong mga kapatiran. Na anuman kahit na minsan ay hindi sila nakakapunta araw-araw, pero babalik at babalik rin sila. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay kailangan palayain mo. At kung yan ay bumalik sa'yo, alam mong sa'yo yun. Amen? So hindi lamang yan, apply lamang sa puso ng iyong irog. Hindi lamang yon, kundi sa fellowship, sa samahan ninyo. Kung tunay kang mahal mo ang kaibigan mo, 'di ba? Minsan, masakit man, sinasabi mo katotohanan sa kanya na minsan ayaw lang sabihin kasi mamaya masira, mamaya friendship over, mamaya magsialisan, mag-iwanan. Pero minsan magtiwala ka, minsan ma-hurt sila, minsan mawawala sila, pero trust in them kasi yun ang pag-ibig, eh. Kailangan may trust ka sa tao. That is how you that is how you really love someone. You have to trust that person. Even though um,
the truth is being revealed, sometimes it hurts, but when understanding comes, they will come back to you. At alam mo, pagbalik nila, lalo nagiging mas malapit ang inyong samahan. Amen? Di ba? Kesa yung iwas ka ng iwas, ng iwas, ng iwas, hindi natin napapamature ang relasyon. Yun ang habol natin ang relasyon, ang friendship ninyo. Amen? Ganoon din sa spirit. Gusto ng Panginoon na meron tayong genuine, close relationship with one another na personal. Hindi dahil sinabi nino. Wala na tayo sa one-man ministry. Wala na po tayo sa dapat kay pari lang, kay pastor lang, kay teacher lang. Kapag ano sabi niya, kailangan yun yung kung ano yung dikta niya, yun ang dikta ko rin. Hindi po maturity yun. 'Di ba? Kundi makikita natin na yung importante na merong personal na relasyon ang Spirit, ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? So, medyo marami tayong English ngayon, ha? So, sa unang slide, sharing to ni Brother Don doon sa fellowship area ni Brother Jerry Allen. So, when the Spirit is finished with a particular attribute or quality of a season, it opens the veil and exposes everything for everyone to see. Nothing is hidden as a spiritual eye is placed into position to see all things. Amen? Kaya kaya nga ang daming mga parang kaguluhan, mga baho na lumalabas ngayon, 'di ba? Kasi it is the revealing time. Amen? Revealing kasi kinailangan natin ilahad-lahat, i-open up lahat para alam natin na may problema, 'di ba? Kasi kung hindi expose yung problema, palagi yung sintomas na lang palagi. Tapos try natin resolbahin pero hindi naman natin alam kung anong ugat ng problema, hindi po ba? Pero kapag na-expose na yun, alam mo yung ugat ng problema, pwede na nating harapin yun. At yun ang tugisin natin. Tatanggalin natin ang sakit sa ugat ng problema. So the spiritual eye is placed into position to see all things. Nakita natin kahit na sa gospel ni Jesus Christ, for the longest time na misuse yung gospel ni Jesus Christ. Naging mula sa isang malayang diskusyon at fellowship ay naging isang malaking organization na ang habol ay kalungkot, 'di ba? Spiritual na pangangailangan ng madla. Pero inorganisa ng mga pipiling mga tao para manghut-hut ng pera. Ngayon, binabasagan natin yan. Amen? So the opening of the seals brought us into a brand new day. We have eyes to see everything. We have the ability to discern good and evil because we have the desire to know. In our time frame, we have come to maturity. We have eyes that allows us to see everything, both good and evil. Di ba? Hindi na tayo sarado mata, yung bukas ang mata natin sa mga bagay na maganda lamang. Ay, yung mga pangit, ay wag mong tingnan. Di ba? Kung hindi mo alam
may mga baluktot na pamamaraan, paano mo mareresolba, 'di po ba? Kailangan, minsan parang ang pangit ba, na nakikita mo, nare-reveal sa'yo yung mga pangit na mga bagay. Pero tinuturo ngayon sa'yo, gusto mo pa bang, mamayagpag 'yan o gusto mong magbago na? Kung gusto mo magbago, saan ka magsisimula sa iyong pagbabago? Magra-rally ka, palaging, magpo-post ka sa social media o kailangan ang gobyerno kailangan 'to, yung mga tao 'to, 'yan dapat palagi pansin natin, ang tinuturo mo palaging magbago ay ibang tao. Pero ang gusto ng Espiritu na na-reveal sa'yo lahat ng pangit na ito para matutunan mo, para alam mo yung mga bagay na hindi tama at magsimula ang tunay na pagbabago sa iyo. Amen? Yun ang importante, magsimula sa iyo at kapag ito ay iyong nai naiayos, talagang naisabuhay mo ang mga bagay na ito, magiging ehemplo ka kahit na hindi mo sadyain. Hindi yung magpo-post ka social media, "Ito, nagwawalis ako, magandang mga bagay." Sabi ni pastor kailangan maghalimbawa daw ako, eh. Post sa social media, mga kawang gawa, hindi. Amen? Kundi magkawang gawa tayo. Sabi nga sa scripture, kung pwede, wag mo nang ipaalam. Amen? Bakit? Kasi ang iyong Ama na sa langit ay alam ang iyong ginagawa. Doon sa mga bagay, kawang gawa, anumang mga pagbabago na iyong ginagawa mula sa iyong puso, sa iyong, loob mo, na iyong inihahayag, na ibibigay sa iyong kapwa, hindi mo alam nagiging ehemplo ka. Tignan mo yung mga bata, 'di ba? Ang mga bata, ang mga anak, lalo na mga anak, ang mga ehemplo na tumatatak sa kanila ay hindi yung mga ehemplong palaging sinesermonan mo, palaging tinuturo mo, palaging sinesermon mo sila o kino-correct sila. Ang mga magandang asal o anumang asal na kanilang maipupulot sa'yo ay yung mga bagay na ginagawa mo lagi. Tandaan natin 'yan. Kaya kung magsimula ang kagandahan sa iyong kalibuturan, sa iyong puso, at ito'y iyong sinasabuhay, hindi mo alam nagiging ehemplo ka. Nagiging buhay na Kristo ka sa mga taong nakakakita sa'yo. Na hindi mo kailangang ipalandakan, i-announce, na hindi mo kailangan lagyan ng isang malaking karatula ng sinasabi, "Ako ay" Amen? Amen. Yes, ang galing nga, eh. Siya lang ano, parang mukhang siya lang na yun, eh. So, from the throne room, the four beasts, the lion, the ox, the face of a man, and the eagle are characters upon the people, each one having 6 wings, full of eyes. We are the people with eyes to see all. From the throne room. Where is the throne room? Alam natin na nasaan ang kaharian ng Panginoon. Hindi po, yes, amen. It is within you. So kung nasa iyo ang kaharian, nasaan yung trono? Imposible ituturo mo sa ibang lugar na nasa iyo kaharian pero nasa iba yung trono. Hindi man pwede yun. Nandito ang trono. Sa'yo parang nakakalito ano, eh di ang daming kaharian ng Panginoon? Yes. Amen. Ang bawat tao ay bawat kaharian ng Panginoon na siyang nagma-manifest sa iyo. Kung gaano ka ka-unique na bilang isang tao, unique rin ang iyong kaharian na dala mo. Amen?
So, sa throne room, kailangan yung pansin natin, yung attention natin, ano man yung mga nangyayari, pansinin ninyo, kapag yung attention ay palaging nasa labas ng kaharian mo, nasa labas ng trono mo, palaging ang makikita mo lamang ay kaguluhan, kasamaan, ano pa, 'di ba? Hindi maganda. Pero kung ikaw ay mag-focus sa trono, sino bang nakaupo sa trono? Ang Panginoong Hesukristo. Meron bang kayang magtanggal sa kanya sa iyong trono? Wala. Pag-concentrate mo, tinginan mo si Kristo. Ano, Kristo ng 2,000 years ago? Hindi. We are now on a personal relationship. Sino si Kristo na nakaupo sa iyo? Ikaw si Kristo. Ngayon, sa presensya ni Kristo ay isa lamang ang kayang isigaw ng sangkalawakan, lahat ng mga anghel. Holy, holy, holy. Sa trono, walang anumang kasamaan ang kayang gumapi, kayang mag-take over sa trono na yon. Wala. Amen? Kasi kapag sinabi mong meron, edi yun, mahina pala ang Diyos mo na, na, natatalo sa kasamaan. Trono na yun ha. Ano yung trono? It symbolize authority. Amen? So, kapag nakakonsentrate ang tingin mo sa trono, ano lang makikita mo? Lahat ay holy. Ano ibig sabihin? Lahat ng mga nangyayari, maganda man o hindi maganda, alam mong may dahilan. Bakit nangyayari ang mga bagay na yan? Parang ang pangit, no? Sabihin natin, example. Ang daming pwedeng example. Nung World War II, sa, sa bansang Germany, merong isang diktador na pangalan ay Adolf Hitler. Ni-persecute niya ang mga Hudyo. Namatay ang more than 6 million Jews nung panahon na yun. 1940 something, World War II yun. Diba ang pangit? Genocide. Grabe. Parang ubusang lahi. More than 6 million. 6 million yung recorded lang. Hindi po pa alam yung mga hindi recorded. Maniwala ka na 6 million lamang? Parang ang pangit, ang daming, sabihin natin yung mga Jews, mga God's chosen people. Pero bakit hinayaan ng Panginoon na kailangan mag-suffer? Alam nyo ba yung during that time, men, women, children, lahat, inaabuso, ginagas chamber, lahat pinapatay. Wala silang, diba? Grabe. Pero, kapag hindi nangyari yung pagkamatay ng mga milyong-milyong Jews na yun, walang nation of Israel today. Wala po. Bakit? Dahil sa persecution na yon ay naging daan kaya tumakbo, umalis lahat ng mga Hudyo sa Europe at umuwi sila sa kanilang nation. Alam nyo ba, nung panahon na yun, before pupunta ko World War II, yung mga Hudyo doon sa Europe, they were very successful, they were very rich. At yung nation ng Israel ay disyerto. Puro ruins yan. At hindi lang yun, pinapalibutan pa lahat ng kaaway. Bakit ako pupunta doon? Ang sarap-sarap ng buhay ko dito. Sila ang may hawak ng halos maraming mga economic system sa Europe nung panahon nila. Pero na-persecute sila, napatay sila, halos maubos sila. Kaya tumakbo, nag-abroad marami, at bumalik sila sa Israel para muling gawin at i-build up ang Israel na nakikita nyo ngayon, ang pinaka-advanced na nation ngayon.
doon sa ginawa ni Hitler ay na-fulfill ang propesiya sa Lumang Testament na sabi, babalik sila on the wings of eagle. Ay, hindi sumakay sila sa malaking agila? Siyempre nung panahon ng lumang panahon ng propeta, siyempre hindi niya alam kung anong tatawagin yung eroplano, wala pang eroplano panahon niya. Kaya nakita niya ay malaking mga agila, kasi daw sila nasanay. Pero na-fulfill sa isang kasamaan na kahindik-hindik na ginawa ng isang diktador, na isang taong hindi naniniwala sa Panginoon. Pero na-fulfill niya yung propesiya at ngayong umusbong ang nation of Israel ngayon. Na kahit na pinapalibutan ng kaaway, kaya niyang gapiin ang lahat ng kanyang kaaway ngayon. Amen? Yan ang paraan ng Espiritu. Ano man yung mga baluktot, masama, ano mang mga nakikita mong parang ang sama na nangyayari sa buhay ko, may purpose yun, kapatid. Si Joseph the Dreamer, I love this example. Hello? Ah, yung katabi na red light, paki-doorbell lang po. Pakialang, doorbell ka lang. Salamat ah. Sorry. Dapat pala, no? So, um, amen. So, nakita natin na ano man yung pinagdaraanan mong hindi maganda ngayon, kapatid, may dahilan yon. At merong magandang resulta na ikakalabasan niyan. Amen? Nakita natin si Joseph the Dreamer, mismo yung mga half-brothers niya, 10 half-brothers niya, gusto siyang patayin, binenta siya sa slavery, nag, nag, marami siyang mga masamang na-experience sa pinagdaanan sa Egypt, hanggang sa napansin siya, nakilala siya ni Paraon, na nakakapag-interpret siya ng mga panaginip at na-implement niya yung panaginip niya ng tama. Diba sabi ni Joseph, sabi ng Panginoon, kailangan mag-assign ka ng isang matalinong tao para kayang ayusin at mag-imbak ng sobra-sobrang pagkain during the 7 years of plenty, para pag dumating ang 7 years na drought, ay kaya mong lagpasan. Amen? So nakita natin, lahat ng mga kahirapan na pinagdaraan natin, yung mga misunderstandings, yung mga hindi magandang, hindi lamang yung mga bagay na hindi magandang ginawa sa'yo, kundi ikaw mismo, yung mga desisyon mo, minsan hindi maganda, mali, maling life lessons, pero tinuturuan tayo, hinuhubog tayo na maging mas masinop, mas alam, mas experience. Amen? So, sa next slide, sabi ito, in our present position, we feel and we see everything as raw. Our ministry in the air, the Aquarius age, is going on now. Heaven and earth have united. Amen? Ngayon po ay talagang yung dealing natin sa spirit ay sa sobrang close natin, we are so vulnerable. Amen? In a sense na hindi po ito na isang aral na kapag hindi angkop sa akin, tatabi ko muna, hindi na ma-apply sa akin eh. Hindi po. Yung mga naunawaan natin, kailangan isabuhay natin. Kahit na mahirap,
kahit na maraming mga ah, mga proseso na kailangan natin pagdaanan, pero kinakailangan natin pagdaanan sapagkat meron itong kaakibat na unawa, maturity, and understanding. Amen? So our present, sabi ito Donald Parnell, our present position is in the middle of one of these junctions. The Mazzaroth, full 12 houses of zodiac, runs a 24,000-year cycle. We have just entered the 11th house of the zodiac, which is Aquarius. The prophet entered Aquarius at the opening of the seals, March 1963. The prophet, ito si Prophet William Branham. The sun entered the Aquarius in January of 1997. May of 1962 and May of 2002 confirmed our entry. Lahat ito, mga present na pangyayari, kinokonfirma nito ang pangyayari. Bagamat hindi nakasulat sa Biblia, bagamat hindi nakasulat, hindi mo makikita sa lahat ng major news, 'di ba? Wala kang makikita sa headlines na sinasabi, "Oh, tayo ay nasa ito." Wala. Bagkus ano pa tingin sa atin ng mundo? Kulto ang tingin kay Brother Don. Kapag ni-Google mo si Brother Donald Parnell, siya ay leader ng isang cult na tawag ay Third Testament kasi misunderstandings. Paano? Bakit? Nung panahon ni Jesus Christ, ano ang label sa kanya, 'di ba? Lahat ng Pariseo, Saduseo, gusto siyang batuhin, gusto siyang i-persecute kasi hindi nila naunawaan yung bagong mensahe. Kaya huwag kayong magulumihanan na may mga persecution sa buhay natin. Sabi nga ni Jesus Christ, huwag kayong mag-alala na kapag kayo ay dumadaan sa kahirapan ng dahil sa akin, sapagkat nauna silang nagalit sa akin. Amen? Kaya kung pakiramdam mo, minsan, pakiramdam mo parang galit sa iyong mundo, huwag mong gantihan ang galit sa galit. Wala. Amen? Anong ginawa ni Kristo sa kanilang galit? Lahat, inangkin niya lahat ng kasamaan ng mga ng kasalanan at kanyang sinama sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Sa kasabayan ng kanyang pag-angkin ng lahat ng kasalanan ng buong mundo ay kanyang inibahagi sa bawat isa sa atin ang kanyang righteousness, ang kanyang katwiran, Tagalog, katwiran. Amen? Kaya, hindi mo, kapag dumating ka na sa unawang ito, hindi mo pwede nang sabihin na ikaw ay inosente. Pero ang maunawaan mo is, ako ay righteous, ako ay matuwid. Bakit? Sapagkat inangkin na ni Kristo ang anumang kasalanan na maaaring kong isipin, na maaaring gustong ipako sa iyo ng mga taong judgmental sa iyo, na hindi aprobado sila sa iyong mga ginagawa, pero hindi ka nila naintindihan. Be secure at be at peace ka, kapatid, sapagkat ginawa na lahat ni Kristo para sa iyo. You just need to enjoy life, live long, and prosper. Amen? Si Kristo na yung gumawa ng mga mabibigat na yun, di ba? Kaya nga kaya sabihin sa Biblia walang tao na haharap sa anumang pagsubok na hindi niya kayang lagpasan. Amen? So the next slide, the sun represents Jesus Christ. When something is going on in the heavens, it is giving an imprint in the earth. What is seen in the heavens is reproduced, going on, and is imprinted in the earth.
just as Jesus promised, will leave the air and come back to the earth. Amen? Naunawaan natin na, sabi niya, di ba? Kanina sabi, yung araw ay sumikat na ulit. Amen? At naunawaan natin, ang araw ay represent kay Jesus Christ. Amen? At hindi na po siya porket siya'y umangat, hindi niya iniwan tayo. Amen? Sapagkat sinabi ni Jesus Christ sa atin, hindi ko kailanman kayo iiwan kahit na sa kadulud-duluhan ng mundo. Amen? So kung hindi ka iniwan, nasaan siya? Nandiyan lang, call a friend lang, kung nandito sa puso mo. Diba? At kung nasa puso mo si Kristo, si Jesus Christ, ano sabi sa scripture? I am crucified with Christ. Therefore, it is not I that liveth, but He that liveth in me. Bagamat ako'y namatay, kasama ni Kristo, pero ako'y buhay. At yung buhay ko na nagmamanifest ay si Kristo na siyang nasa akin. So hindi mo pwedeng tawagin sa sarili mong Kristo. Pero tatawagin mo, sabihin mong Kristo ka kasi may unawa ka. Hindi sasabihin mong Kristo ako kaya may authority ako magganon, ganon, ganon, ganon. Hindi po. Huwag natin paandarin yung judgmental natin. Pero kaya ko sinasabi tayo si Kristo kasi pag binibigyan natin ng authority ang bawat isang tao na may authority, may absolute at authority ka sa iyong kaharian. At yan ay yung lupa mong katawan. Amen? Kailangan mo lang i-exercise. So, from the air into the earth. Anong earth? Lupang earth? Hindi. Earth. Itong earth na ito. Amen? Nung na-resurrect si Jesus Christ, siya umangat sa alapaap. At siya dumating as comforter during the upper room. At hindi lamang sa piling tao, piling grupo lamang. Amen? Sabi nga ni Kristo, kapag ako'y be lifted up, I will draw selected men. I will draw those people that believe only on me. All men. Ang lalaki lang pala, hindi ka sa babae. Kaya naman, pilosopo ka naman eh. Amen? May limitasyon ba sa Panginoon? Sabi ni Kristo, kung sa tingin ng tao ay may limitasyon, ang tingin ng Diyos ay walang limitasyon. Amen? So bad decisions are made based on misinterpretations. Sabi ni Brother Don, we have heard it said all our lives, Jesus is coming. It's the end of the world. Prepare to meet God. This message made me make many wrong decisions based on a message that was wrong in interpretation. Alam natin, ang daming mga tao at grupo. Diba yung ari-arian na binenta nila, akala nila mag-rapture na, yung pala misunderstandings pala. My school days, my work career, my family relationship, the way that I live, my message was all based on a wrong interpretation for many years. Take note sabi niya, hindi wrong message. It is wrong interpretation of the message. Yung maling pag-unawa sa mensahe. Hindi mali yung mensahe. Ang mensahe ay tama. Pero yung pag-unawa mo, kapag mali, kahit anong tama ng mensahe, maling desisyon pa ang magagawa mo. Kaya napaka-importante ay alam natin sa present moment na ito, anong angkop para sa atin. Amen?
Jesus is coming every day, every single day. The coming of Jesus continues to be so. We are sincere about the coming of Jesus, but not influenced by man's misinterpretations. We continue to preach the gospel as though the coming of Jesus may happen in 10 years, but with sincerity, we live as though he is coming today. We continue on as we are, but live for Jesus. To build and do things, we continue as solid Christians. We don't stop watching, but we stay ready. We are blessed by living for Christ every day, knowing the cycles keeps on moving. Don't stop doing things because of misinterpretations. Diba? Kaya nga pala yung sinasabi ko, diba? It is just the difference of the knowing and not knowing, of understanding and misunderstandings. Yun lang yun eh. At minsan, nakakalungkot ang mga taong naunawaan nila, alam nila, naunawaan nila yung mensahe. Pero dahil sa takot nila na mawala ito, bumalik sila. Amen? Kahit na hindi nila sabihin. Pero tayo, naunawaan ko, hindi ako matatakot. Amen? Huwag tayong matakot. Sapagkat ang Panginoon na siyang nag-provide. Kahit na noon, hanggang ngayon, ang Panginoon ang siyang patuloy na nagbubuhos ng provision sa ating lahat. Pero sa mga nakakaunawa, kinailangan talaga nating ilahad ang ating unawa sa pinaka ma sometimes kailangan sa simpleng unawa kasi hindi naman lahat ng 'di ba, nag-aral ng malalalim na English, 'di ba? Kaya ako palagi try ko as much as possible na gawing super simple, to the point na super simple kahit na bata maunawaan niya. Amen? Amen po ba? So, napaka-importante na hindi hindi natin ma-misinterpret. At sabi ko nga palagi, sometimes kapag pakiramdam ninyo na meron akong mga binitaw na hindi tama sa tingin nyo, okay lang, open ako na makorek. Kausapin nyo ako. Amen? Hindi kagaya noon, di ba, ng pastor, kapag i-preach ng pastor, walang pwedeng mag-question. Sabihin niya, thus saith the Lord. Absolute yun. Kasi nakikita natin, di ba, ang Panginoon ay nag-ooperate hindi lamang sa piling tao, hindi lamang sa mga namumuno lamang. Nag-ooperate ang Spirit sa lahat ng tao. At maaaring may mga pagkakataon na merong mga bagay na yung mga nakikinig, sila ang nakakakita sa mga bagay na hindi nakikita ng preacher. 'Di ba? Hindi 'Di ba kasi may kanya-kanyang unique na pananaw ang bawat isa. At maaari yung pagbitaw ko, mukhang hindi tama yung pagbitaw, 'di ba? Sabihin mo lang sa akin at pag-usapan natin. Amen? So, Adam and Eve knew nothing about good and evil until their eyes were opened. Genesis chapter 3, verse 6 to 7. When the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. Napaka-importante na dapat bukas ang mata mo. Amen? Kahit na noon pa, akala natin ang lalim na ng unawa natin, pastor, no? Pero nung nabuksan yung yung present day na understanding,
nakita natin, ay, ang dami ko palang magkakamali pala. Ang dami kong mga misinterpretations. Akala natin noon ng ang Panginoon ay dumating at ang mga naniniwala lamang kay Kristo ang siyang maliligtas lamang. For the longest time, gano'n tayo. Pero, 'di ba, maaaring totoo 'yun, pero alam mo ba yung tao on a personal level, bago siya mamatay, sa tingin mo ba hindi siya nagsisi at tumanggap sa Panginoon? Nakatutok ka ba sa kanya 24/7? Sasabihin mo, "Hindi, Kristiyano 'yan, eh. Hindi 'yan kagrupo ko, eh." Hindi mo alam. Ang importante dito ay yung personal relationship ng tao. Sabihin natin, 'di ba, ang mga Kristiyano sabi kailangan naniniwala kay Kristo, kailangan bautismo, kailangan kasali sa grupo. Tanungin kita, yung katabi ni Kristo na magnanakaw, yung sinabi kay Kristo, "Wag mo akong kalimutan, kapag ikaw ay nasa iyong, paraiso." At sabi ni Kristo, "Ngayon ay kasama mo ako sa paraiso." Teka, nangumpisal ba siya sa'yo? Naniwala ba siya? Nabautismo ba 'yan? Nagmembro na ba 'yan? Ano yung mga requirement na ginawa niya na puwede siyang sumama kay Kristo sa paraiso? Wala siyang ginawang any requirement. Magnanakaw nga, eh. Pero sabi ni Kristo, "Kasama mo ko sa paradise." Teka lang, ang daya, Ako ilang taon na ako nagtiis, nagbibigay ng tithes, nagbibigay offering, nag-ano, mga sakripisyo ginagawa ko. Tapos ito magnanakaw, 'di ba parang pakiramdam mo, ang dami kong ginawa, tapos itong magnanakaw wala. Pero sabi ng Panginoon, "Bakit ka magagalit? Ang ang kaligtasan, naunawaan natin ngayon ang kaligtasan, hindi mo puwedeng pagtrabahuhan ang kaligtasan." Kapag nagsabi ang isang relihiyon na kailangan pagtrabahuhan mo ang iyong kaligtasan, napakalaking red flag na 'yan, mga kapatid. Walang tao na maaaring mag-angkin na sabihin niyang, "Naligtas ako dahil sa aking ginawa." Sapagkat sinabi ng Espiritu, walang kailangan sa iyo ang Panginoon, wala, upang walang tao puwedeng magyabang na sabi, "Meron akong ginawa." Lahat ay through grace. Grace. Ano ibig sabihin ng grace? Grace ay pinapatawad ka, naligtas ka, yung mga gawa mabuti sa iyo ng Panginoon, kahit na ikaw ay undeserving. Walang taong pwede mag-angkin. Hindi dahil naniwala ako kay Kristo, kaya ako'y naligtas. Hindi mo pwede sabihin yon. Amen? Ikaw ay ligtas sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Sa uso ko nga sabihin, sino sa tingin nyo sa balat ng lupa, lahat ng tao, sa lahat ng creation, ang hindi nanggaling sa Panginoon? Meron ba? Meron bang galing kawayan dito? Si malakas at si maganda? O yun, exempted yun. Hindi. Lahat ay nanggaling sa iisang source, ang Spirito na siyang nagbibigay buhay sa lahat ng creation ay eternal. Hindi mo pwedeng sabihin na kinakailangan ng Espiritu ang kaligtasan, sapagkat yun ang pinaka-characteristic ng Espiritu. Kaya nga Espiritu tawag, eh.
Kung ang espiritu kailangan pa ng kaligtasan, anong klaseng espiritu 'yan? Fallen spirit? Ang kaligtasan pala natin, naunawaan natin, ito ay birthright ng bawat tao. Kung wala kang spirit, imposibleng buhay kang ngayon. Amen? Sabi ko nga palagi, tignan ninyo ng tao. Ano nagbibigay buhay sa tao? Yung puso mo ba? Yung isipan mo ba? Yung itong physical na ito? 'Di ba? Oh, yes, amen. Buksan niyo, hatiin niyo itong katawan na ito. Kahit sa pinaka-molecule ko, yung pinakamaliit na gawa ko, hatiin niyo yun. Tignan niyo, nandoon ba espiritu ko? Hindi niyo makikita. Pero ang tao nasa deathbed, kapag nag-brain dead na yung tao, kahit na humihinga pa siya, kahit na operational pa lahat ng circulatory system ng katawan mo, pero brain dead ka, wala na diyan ang spirit mo. You are as good as dead. Amen? So ang spirit na binigay sa'yo ng Panginoon, 'di ba, ang spirit na siya nagbibigay buhay sa'yo, paano mo sabihing hindi 'yan Holy Spirit? Eh, galing nga sa Panginoon, eh. Meron bang galing sa Panginoon na hindi holy? Pero minsan kasi, yung mga pilosopo, yan, papasok na yan, 'di ba, "Oh, puwede na pala tayo gumawa ng" 'di ba? Yung nung nabukas namin yung bagong unawa 'no, sa present moment na ito, nung binuksan natin yung unawa na yun, yung pag-unawa sa tunay na kalayaan, alam niyo, during sa meeting ng mga ministers, ang tanong ng mga ministers, "Di puwede na ako mag mambabae, uminom ng alak, puwede na pala ako magnakaw, tutal magkikita-kita rin naman tayo doon, eh, kasi eternal naman, eh." 'Di ba? Sabi ko, "Mga ministers pa naman, tsaka diakono." Sabi ko, "Bakit yun agad ang naisip mo? Hindi mo naisip na sabihin mo, 'Ah, may tunay na kalayaan na ako, malaya na ako sa anumang bitag ng kaaway. Malaya na ako na makapag-serve sa Panginoon kahit na anong minsan nagkakamali ako, minsan, may mga hindi maganda akong nasabi o maling desisyon sa buhay o mga, bad experiences ko sa mga desisyon sa buhay sa aking nakaraan." Yung malaya ka na magpuri, mag-serve sa Panginoon kahit na sa tingin ng tao sa'yo ay madumi, 'di ba? Bakit hindi yun agad ang naisip mo na gumawa, if i-take advantage mo yung kaalaman mo sa tunay na kalayaan sa pag-serve sa Panginoon. Hindi yung paggamit mo sa tunay na kalayaan para ikaw ay mag-enjoy sa mundo. Nasa paano mo dalhin yung unawa. Amen? Kasi for the longest time, ang hawak ng mga pastor sa kanilang mga tupa ay sa pamamagitan ng takot. Kapag kayo ay hindi maniwala, sunog kayo sa impyerno, magkakasala kayo. Kaya nga ako mismo, aminado ako eh. Nung unang nabautismo ako, hindi dahil sa mahal ko si Kristo eh. Kaya ako nagpabautismo, nagsisi, naniwala sa Panginoon kasi natatakot akong masunog sa impyerno. Natatakot akong mamatay at hindi maligtas. Yun ang pinakaunang nagtulak sa akin kaya ako nag-decide. But later on, I learned to love the Lord. Amen? Kaya kailangan maunawaan mo yung bitaw ng mga pastor. Yung pagbibitaw ba nila ng salita ng Panginoon ay parang encouragement ba sa'yo o parang gusto kang kulungin?
May mga pananalita na gano'n, eh. Pagsalita nila ng gospel, ng good news, pero parang binabakuran ka o yung kayang bitawan ng pastor, yung tunay na understanding na walang bakuran, na maunawaan natin na hindi ka limitado kailanman. Sapagkat nung naunawaan natin ng tunay na kalayaan ay talagang malaya ka gumawa kahit anong gusto mo, pero kailanman ay hindi mo matakasan ang resulta at consequence ng mga desisyon mo. Amen? Pero malaya ka. Sabi nga ni Pastor, yung Pastor Villagosa noon, sabi niya, "O mamaya mabuti lang kayo dito lang sa church, paglabas ninyo, hindi ko naman kayo matutukan isa-isa, hindi ko naman kayo mababantayan isa-isa." Sabi ko, "Totoo yun, hindi naman puwedeng samahan ako sundan ako ni pastor paglabas ko ng church, titignan niya, oh, si Felix ba, maganda pa rin magawa niya, ginawa ba niya yung mga sermon ko, nagpapakabuti ba siya?" Noon nagpe-preach tayo mga babae, kailangan suot na pambabae lamang, mga kasuotan na modest. Ano ibig sabihin ng modest? Yung anong Tagalog? Kailangan mahaba ang palda. Eh, minsan nung dumalaw ako sa Veronica, sa street sa lumang church natin, nandoon yung ibang mga kapatiran. Nabisita ko yung isa kapatiran doon. Pagbukas niya ng pintuan niya, naka-shorts siya. Hindi ko lang siya sinita, 'di ba? Minsan, nasa 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 labas, nasa bus, may nakita kang kapatiran, nakapantalon. Nahiya naman ako na sitahin siya. So, tama ng plastikan natin, 'di ba? Bakit natin pipilitin na mag-enforce sa tao, 'di ba? Kung nagpe-preach tayo na kailangan ito ang gawin mo para lang mas maganda ang iyong kaligtasan, malaking red flag 'yan, malaking kasinungalingan 'yan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, 'di ba, walang tao na puwedeng magyabang sa kaniyang gawa. Bakit? Ang Panginoon ang siyang nagbigay abundantly, lalo na sa usapan ng kaligtasan. Amen? Maaari sa pagpapala, yes, mas maraming pagpapala ka kapag nagsipag ka, yun, totoo yun. Pero yung kaligtasan hindi mo puwedeng pagtrabahuhan yun. Amen? So, tuloy tayo. The real you tells you what you need to do in this world. We will make room for others by holding the token over them. It's our place to be an example and speak the truth. Stand against those things that are unholy, unrighteous, but stand for holiness and righteousness. We have a safe place to stand and continue to do the right things for the kingdom. We encourage others to step into the same house. Amen? Kaya nga sabi ko nga, hindi mo puwedeng manduhan ang sino man sapagkat ang bawat tao, ang bawat kaharian ay iba. Ibang pamamalakad mo sa iyong kaharian, iyong katawan, iba ang pamamalakad ng ibang tao sa kanilang kaharian. Sino ka ba na mamamanduhan siya, "Ay kailangan 'to gawin mo. Ay dapat ito gawin mo." Ang maipapayo natin ay yung nga, payo lang, suggestion lang, at maging example ka. Sa totoo lang, yung mga anak natin nga mismo, eh. Minsan 'di ba, minsan pinapagalitan natin, tinuturo natin mga tamang asal at sabi mo, "Eto kinalakihan ko, eto magandang asal." Anong turo mo?
hindi mo naman alam, eh. 'Pag alis niya sa presensya mo, ano pa pinagagagawa? Hindi mo alam, eh. Pero dahil mahal mo sila, trust them. Love them anyway. Love them for who they are. Sino man sila. Yes, give an advice and be an example nga rin. Kailangan minsan yung mga sinasabi natin, kailangan tayo mismo ang gumagawa ng mga pagdikta natin sa kanila. Kailangan ganun ka, ganun, ganun ka. Pero ikaw mismo, iba ang gawain mo. Amen? Kaya kaya nga itong present na understanding na ito, wala na po tayo sa turuan. Wala na. Because it does not apply anymore. If you want to start change, start with yourself and be an example. Amen? The angel of the Lord is a pillar of fire. Jesus Christ himself. We pay attention to him inside our raw and personal relationship. Donald Parnell. We as humanity desired to be like God and reason within ourselves about how to accomplish a relationship of such glory, faith, and strength. The way was to enter into a completely different attribute or quality of life. Amen? For the longest time, gusto natin na na maging ehemplo, maging tunay na kasi for the longest time bilang Kristiyano, gusto natin gusto natin be Christ-like lang. Yan yung Kristiyano, eh. Kapag ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano ay maging katulad ni Kristo. Eh, sabi ni Kristo, gusto mo maging katulad ako. So sino ka? Nawawala ang iyong identity kapag lagi gaya ka lang ng gaya sa iyong idolo. Example, yung mga artista natin, 'di ba? Na sobrang hanga nila sa kanilang mga idolo na artista, yung iba nagparetoke, yung iba nagpa-facelift, nagpa-plastic surgery na maging kamukhang-kamukha ng idolo nila, 'di ba? Pero nakita natin na nawala yung identity niya, 'di ba? Unique ang identity mo, eh. Bakit palagi na lang gusto mong gaya-gaya lamang? Nawawala ang iyong identity. Ang gusto ng Spirit ay maging unique ka. Amen? Unique ka sa kapangyarihan at katauhan ni Kristo. Amen? Sapagkat si Kristo ay hindi tao. When we say Christ, you are Christ, Christ is the anointing. Christ means the chosen one ba? Tagapagligtas, parang gano'n. Basta hindi siya tao of 2,000 years ago. It is the very anointing, yung move ng Spirit sa ministry ni Jesus Christ. Yun si Christ. Amen? The anointed one. It is the power of the Spirit. Amen? So, let us each one manifest the power of the Spirit in our lives through as we take on what we understand, apply it in our life in practical application, and be examples for one another. Amen? Yan ang anointing. Wala ka na pwedeng sabihin na kailangan mo ng maniligtas kasi meron ng gumawa, eh. Amen? Kapag palagi ka na lang, ah,
nangangailangan ng tagapagligtas, kulang pa ba ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Bakit ka hindi nag-e-enjoy? Kailangan i-enjoy mo. Kaya nga kaya sabihin ni Kristo, eh, kung marami kang problema, 'di ba, ibigay mo lang sa akin. Sabi ni Kristo, "For my" 'di ba, "yoke is easy and my burden is light." Take note, si Kristo yun, yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, yung dumaan sa 12 hours of hell on earth. Pero sabi niya, kung kayo ay maraming balakid, marami kayong pinapasan, bigay niyo sa akin. Kung sa tingin ninyo yung ginawa sa krus ng Kalbaryo sa pag-angkin sa inyong mga kasalanan ay kulang pa, bigay niyo sa akin lahat ng problema. Ibig sabihin, manalangin tayo. Amen? Manalangin tayo at ipaubaya natin sa galaw ng Espiritu para maturuan tayo kung ano ang ating hinaharap, anumang problema yan, maunawaan natin, maresolba natin. Sapagkat ang isang problema, kapag naunawaan mo, alam mo kung paano resolbahin. Amen po ba? So, Lola Parnell, now we are finishing that cycle. We are watching the closing of an old cycle. Ano yung old cycle na yun? Old cycle na palaging one-man ministry. Old cycle na palaging authoritarian sa atin. Old cycle, yung mga palaging itong dinidikta ko, itong interpretasyon ko, dapat word for word ang iyong bibitawan. Kung ano ang pagkaunawa namin, dapat yun rin ang pagkaunawa mo. Eh, ang problema, ang pananaw mo at pananaw ko ay iba. Paano ko palaging gagayahin kung ano lang sinasabi mo? Example, yung number 9. Ang tingin mo, imposibleng 9 na makikita mo. Kasi magtapat tayo eh. Ito, sabi ko, 9 to, 9 to, maniwala ka, 9 to. Pero pag tingin mo, 6, di ba? Imposible, sabi mo, hindi, 9 yan. Pero paningin mo, 6 yan, hindi, 9 yan. 6. Kahit anong pagtatalo natin, anong pagdebate natin, anong gawin nating PowerPoint presentation, pareho tayong tama. Pero isang number lang yon. Oh, pinapakita nun ang bawat sitwasyon o anumang hinaharap natin, pagdating sa ibang tao ay maaaring iba ang kanyang nakikita at nauunawaan. Amen? So hindi natin palagi sa pipilitin natin yung understanding ko lang ang tama, ako lang ang tama palagi. Hindi pwede eh. Minsan nga, 'di ba, sa isang room, 4 na tao pinatayo na ah, magkakatalikod. Yung isa sabihin, "Nakikita ko pintuan," yung isa, "Nakikita ko bintana," yung isa, "Nakikita ko furniture." Sabihin mo, convince mo yung taong nakikita furniture na dapat furniture nakikita mo. Sabi niya, "Hindi, pintuan na nakikita ko, eh." Sabi ng nakakakita ng bintana, "Hindi, mali kayong dalawa, bintana ang nakikita ko kaya bintana ito." 'Di ba? Iba-ibang point of view. Wala na 'yan yung old system. Ang new system ngayon, yung unawa ngayon is, yung ba ibang pananaw mo, sige nga, samahan kita, tignan ko. Nung maunawaan ko yung point of view mo, ikaw nga, halika rito. Samahan mo ko sa point of view ko, 'di ba? Sometimes unawaan lang. Amen? Yan yung old cycle na tinatanggal na natin. We sought to understand as God, to be God. Now we are in the mature stage of observing all things good and evil. It's the end, but the end of a cycle. What you are watching today is what the Spirit already knew, and you deserve to taste of it, to know the filthiness and unrighteous. Amen?
So, we stepped away from the tree of life to experience the tree of knowledge. Our experience has given us a closer relationship with the tree of life. Sabi nga natin kaya nga our experience has helped us to better understand God's love, mercy, grace for humanity. Sabi natin, kaya nga ah, hindi mo pwedeng sabihin na naunawaan mo ang tunay na kabusugan kapag wala ka namang kagutuman. Never kang mangailangan na kumain, 'di ba? Hindi mo pwedeng i-claim na alam ko yung tunay na kagalakan kung hindi ka dumaan sa tunay na pighati. Amen? Gano'n ang spirit kaya nga nagkatawang tao ang spirit upang maunawaan. Sapagkat kung spirit lamang walang katawan, 'di ba, wala siyang experience, wala siyang mga pagdaraanan na pagsubok at hindi mo puwedeng sabihin na maging experience yung mga sinasabi kong yun. Amen? Na maunawaan natin na tayong lahat na nanggaling sa Spirit na ngayon ay nagkatawang tao. So, naunawaan natin na hindi tayo tao lamang. Hindi tayo kapag tayo namatay ay lalaho na parang bula at babalik sa Panginoon. Hindi po. Kapag tayo'y tumawid sa pintuan na tinatawag nating kamatayan, ay magpo-progress tayo tuloy-tuloy sa ating experience bilang kung sino ka nung buhay ka pa. Amen? Ngayon, sa mga taong iba-ibang topic na lang 'yon. Sa susunod na topic 'yon. Ayokong mahilo si sister sa yun. So, Donald Parnell, read the message, the third Exodus. The seeds of righteousness and discrepancy were planted and now coming to maturity. When the seals opened, all things come into play. We are watching the age of fullness, the maturity, the righteous, and the filthy. Parang ang pangit, no? Parang fullness, tapos may mga pangit na tayo nakikita. Kasi it is the revealing. Kailangan ma-reveal yun para makita natin saan ang ugat ng problema upang ito po ay masugpo at maresolba. Amen? Sapagkat ganoon po ang tao, ang buhay sa mundong ibabaw. Hindi po ito porket sinabi ng Panginoon ay resolba, magic, resolba agad ang problema. Kailangan natin harapin yung problemang yun para kapag naresolba natin, may experience tayo sa pagresolba ng problema. Imagine mo, kapag dumating yung problemang yun, tapos palagi, ang gagawin lang ng Panginoon, tanggalin yung problema, o gamutin ka palagi. Di kapag bumalik yung problemang yun, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Amen? Hindi po magic. Kaya kailangan ay malaman natin ang punot dulo. Ano yung mga experiences natin, ano yung mga maling desisyon natin, ano yung ugat ng problema upang maresolba, maiwasan, maituro sa ibang tao na sana hindi nila ulitin. Kaya nga alam nyo yung yung tunay na lakas, sabi ko nga palagi, yung tunay na strength of character ng isang tao ay lalong makikita mo sa mga biktima. Bakit? Yung mga biktima ng mga abuso, sila ay nakakapaglabas, experience na ikukuwento nila sa ibang tao para ang mga nakikinig ay alam nila kung paano
hindi maging mga biktima. Yun yung importante. Kaya ka naging biktima ay pinaramdam sa'yo ng taong umuusig sa'yo na gusto niya isipin mo na mahina ka. Kaya kita inuusig. Kaya ka nagiging biktima. Kapag palaging biktima ka lang palagi ang nasa isipan mo, ibig sabihin mahina ka. At kung mahina ka, aapihin at aapihin ka. Pabalik-balik yon, hindi matatapos ang biktima. Ngunit kung ang isang biktima na-realize niya sa sarili niya, bakit ako magpapabiktima? May kapangyarihan ako, may lakas ako. And you progress from a victim into who you really are. You are a son of God. You are the person that Jesus Christ died for. Tapos biktima ka lang? No. Diba? Kaya nga sabi ko nga, doon sa mga biktima, tapos nag-progress sila out of that victim mentality at share nila sa ibang tao para hindi ma-experience nila. Diba? Doon mo makikita yung lakas at tunay na character ng tao na yun. Amen? So sabi dito, we are the white throne judgment, making decisions on what is right and wrong, on what is white and black. Our judgment is what puts filthiness away and continues righteousness. We see the judgment has been put into our hands. Our ministry has allowed us to see all things. Our ministry calls for judgment. Ang judgment na ito, ang paghahatol nito ay sa iyong sarili, hindi sa iyong kapwa. Amen? Sa aspeto ng pag-correct mo sa iyong kapwa ng kanyang maling gawain, okay, i-correct mo. Pero sabi ko palagi, kung meron kang i-correct, once or twice lang at hayaan mo na. Amen? Pero ang pag-judgment sa tao, nang dahil sa kanyang nakaraan, wala tayong way na mag-judge sa tao base lamang sa kanilang nakaraan. Amen? Hindi mo alam eh. Hindi mo naman alam na nagbago na yung tao. Hindi mo alam na pinagdaanan ng tao. But we are the white throne judgment dito sa katawan natin. Ano nga? Sabi ko nga, ano ba yung white throne judgment? Di ba ikaw yung kapangyarihan, yung authority. Ang authority ko ay meron sa aking kaharian. Pinili ko na maging absolute sa aking kaharian na hindi ako basta-basta magpapadala sa takot ng kamatayan. Ano man yung pakiramdam mo, di ba? Hindi ka magpapadala sa takot na yun. Sapagat yung takot, doon nagsisimula ang kahinaan mo. Kaya ka tinatakot para humina ka. Amen? Eh, hindi ka naman mahina eh. Wala namang tao, babae man o lalaki, na pinanganak na mahina. Ang taong mahina lamang ay kung sasabihin niya sa sarili niya, mahina ako. Amen? Ngunit malakas ka eh. Namatay nga si Kristo para sa iyo eh. Ano sabihin mo, mahina ka? Wala kang authority sa sarili mong katawan? Pinili ko, sabi ko nga, sa emotion, kapag hinayaan natin ang ibang tao magmanipula sa emotion mo, binibigyan mo ng kapangyarihan ang ibang tao na kontrolin ang iyong emosyon. Alam mo ba nung naloko ako, palagi yung taong manloloko, palagi gusto niya atensyon. Kailangan buong-buo ang attention mo sa kanya, makinig ka sa kanya, yung mga sinasabi niya para palagi niya down ka.
Yan yung modus, yan yung gustong-gusto nila na mag-reply ka sa kanya, na magalit ka, magwala ka, ganyan. Pino-provoke ka nila talaga kasi kapag nandoon ka na sa pagsagot, doon niya dadalhin ang pagmanipula sa emosyon mo at lolokohin ka. Kasi pinapaandar ka nila ng anong gusto nilang maramdaman mo. Amen? Kaya sabi ko, naunawaan ko na. Kaya hindi na ako basta-basta nagpapadala. Ang emosyon ko ay sa akin at gusto ko maging maligaya. Ano man yung mga postings nila, ano man yung sinasabi nila, pahapyaw nila. Malay mo naman, of course, sometimes yung pahapyaw, yung post nila, maaring siguro care sila sa'yo, siguro. Pero ikaw, basta importante ay kilala mo sarili mo at wala ka namang ginagawang masama, wala ka namang tinatapakan, carry on ka, mag-enjoy ka. Sapagkat ang emosyon mo ay sa iyo. Kailanman ay walang kontrol ang ibang tao sa emosyon mo. Ngayon kung meron silang gustong kontrolin, kontrolin nila yung emosyon nila. Wag sa akin, pwede ba? Amen? So yan ang pagiging white throne judgment. Yung authority na meron tayo, yung kaharian natin, kaharian ni Kristo. Focus lang tayo sa trono. Sino ba nakaupo? Ang Panginoon. Ba't ka mag, magpapadala sa biktima? Ba't ka magpapadala sa mga nagpo-provoke sa'yo? Kilala mo kung sino ka. Amen? At wala ka rin authority na manghusga sa ibang tao sapagkat hindi ikaw sila. Amen? Kilalang-kilala mo ba yung taong yun na nakatutok ka 24/7 sa buong buhay niya? Sa buong buhay niya, wala siyang ginawang tama. Parang gano'n, di ba? Yung mga tao kapag manghusga, akala mo wala ka ng ginawang tama. Pero may sistema yan eh. Meron kasi silang gustong i-drive sa'yo. Pero kailangan, alam mo, yung maganda is, kung naunawaan mo kung sino ka talaga, pakinggan mo rin. Kung meron silang anumang mga paratang sa'yo o mga sinasabi sa'yo, pakinggan mo rin kung may punto. Kung may punto, meron kang kailangan i-correct sa sarili mo, okay, good. Kung meron kang pagkakamali na ginawa sa iyong kapwa, mag-sorry ka. Pero kung wala naman, kilala mo sarili mo, hayaan mo sila. Magngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Yun lang naman ang yan, eh, ngaw-ngaw lang, eh, 'di ba? Kasi kilala mo sarili mo, eh. Amen? So, sabi dito Pastor Joe, sharing to ni Pastor Joe, contrasts are for learning the differences, the comparisons in our learning process. The question would be, how long does one need contrasts to learn? This all takes place in our tree of knowledge of good and evil. Sabi dito ni Pastor Joe, gaano mo katagal na panahon kailangan para ikaw ay matuto sa iyong proseso? When one gets over this and positions in the tree of life, then your contrasts have no use. You are in the knowing of that which is good. One lays down his tree of knowledge of good and evil. Kung tayo ay dumating na sa ating maturity, dumating na tayo sa yung naka-focus ka ngayon ng buong unawa na i-a-apply mo na yung understanding mo at naka-focus ka sa iyong buhay, ang iyong tree of life, hindi na po applicable yung knowledge of good and evil. Sapagkat alam mo na kung anong mabuti at masama. Amen? Sabi dito ng Pastor Joe, so Jesus said, you can't serve two masters. You will either hate one or love the other. Matthew 6:34, take therefore no thought for the morrow,
For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Sufficient was your process. Sufficient was your learning of good and evil. So lay it down and pick up your tree of life and live. We pass from death unto life. That process is finished. It's a new day, a new life. Amen? Mag-concentrate ka sa iyong buhay. Sapagkat ang buhay na iyong pinagdaraanan at pinagbubuhay mo araw-araw ay mas importante kaysa puna tayo ng puna ng mabuti at masama. Amen? Alam na natin ang mabuti at masama. Amen? May mga times na kailangan mag-correct. Okay, mag-correct tayo minsan. Pero wag araw-araw, bawat sandali, nakafocus ka sa kahinaan, kamalian ng tao. Kapag nakikita-kita kayo palagi, yun lang at yun lang. Amen? So next slide. Let us not focus on the terms only, but always keep an open mind. And when you have an open mind, apply everything you hear with love divine, and you will understand everything that's being said and done. Sabi ko nga palagi, basta palagi meron tayong open mind. Minsan, meron tayong mga binibitawan na salita na pakiramdam ng tao parang malalim o hindi angkop o ano man. Minsan kung hindi natin nakukuha agad, naunawaan agad, 'wag mong itapon, 'wag mong balewalain. Ito, kaya mo nga naririnig itong mga bagay na ito ngayon sapagkat niloob ng Espiritu na nandito ka ngayon, nakikinig sa akin. Amen? At may dahilan yon. Darating ang araw na ibubukas ng Panginoon sa iyo ang paalala na yon upang ito'y mapagpulutan mo ng mahalagang aral. Amen? At last, maturity is not just learning to do what is right and not to do the wrong things. It is going beyond right and wrong. It's a growing appreciation of what possibilities are now open to us and having the will to execute the action that is needed to be done for the present season. Sometimes, maraming balakid sa ating mga ginagawa araw-araw na minsan ayaw mong gawin kasi mamaya isipin ng ibang tao, ganun, anong iisipin ng tao sa akin? Palagi ka na mo na kaya hindi ka malaya na gawin ang isang bagay kasi palagi iniisip mo, anong iisipin ng tao? Anong sabihin ng tao? Anong anong concern ng tao? Eh, sometimes kailangan mo yung experience, eh. Kailangan mai-bring out mo yung experience na yun. So, doon mo makikita sa experience na yun kung ano ang magiging kahihinatnan ng gawain na yun. Maaaring sabi-sabi, tinuturo o anumang sabihin, long hair, 'di ba? Pero hindi hindi mo kailanman ma-appreciate yung experience na yun kung hindi mo pagdaanan. Ah, teorya, salita, mga theory, mga sabi-sabi, o anumang mga kasulatan, hindi kailanman kayang punan ang experience. Amen? Experience pa rin is the best teacher. Amen? Kaya tayo ang white throne. Kaya, Panginoon, Amen. Salamat. Sana po ay naging magandang kaunawaan ang aking sharing sa araw na ito.
Amen. Amen. Okay, so, um, merong gusto mag-share? Amen.